Hey guys, welcome back to my channel. Napakatagal ko nang hindi nasabi yun, so welcome back na lang tayo. Oo. So for today's video, disclaimer lang, hindi ako mag-i-interview at hindi ko rin kayo i-interview. Yan, so kasi naka-sleeveless lang tayo. Dapat ano tayo. Ito na lang din kasi yung parang ano ko dito sa kwarto ko. Parang blazer. Okay, ba't ako nag-explain? Okay, for today's video nga, titingnan natin kung buhay pa itong mini projector na ito na binili namin sa Lazada 2 years ago. And yes, kasi ito ay na-review ko na 2 years ago din, kung di ako nagkakamali. Parang 2 years ago. And ang dami na rin namang nanood nun. So alam ko, ngayon ay nasa almost 50,000 views na siya. So thank you so much sa aking mga bashers. Oh, ang dami ko rin kasing bashers dyan sa video na yan. Kasi ang dami nagsasabi, ang bobo mo naman kasi bakit hindi ka naman maayos mag-review, ganyan-ganyan. Lagi ko naman sinasabi sa mga review ko na hindi man ako professional na nagre-review. Ito na-review ko lang as in nung ginagamit ko na siya. Kung ano yung experience ko, kung ano yung makikita nyo sa video, yun na yun. Oo. So, ang dami ding nagtatanong kahit hanggang ngayon, kung gumagana pa ito. So, again, kung di ako nagkakamali, nabili namin to sa Lazada for 1,200. Kung makikita ko pa yung link nito, ilalagay ko yung link sa baba. Tapos ito yung box niya. So, ang kasama lang nito, syempre, ito, yung power adapter niya. Oo. Hindi po ito, guys, anong tawag doon? Frank. Hindi ito, kung hindi ako nagkakamali, hindi ito rechargeable. Kasi tingnan nyo, pag ino-on ko siya, hindi naman siya nag-on, kasi hindi siya nakasaksak. Oo. And hindi ko ba din naman subukan. Pero ang alam ko, hindi Talagang, na taga to, gagamitan mo ng kuryente. So, ang dami niyang dito, so wag na. Diba? Ang gusto niyo lang naman ay kung gumagana pa. So wala, tara, subukan natin. Ang gigigil ako. Ayan guys, so you can see, sobrang simple lang naman ng setup na to. And sobrang dali lang din kasi gamitin itong projector na to. Para ka lang gumamit ng isang regular na projector. So isasaksak mo siya dun sa power adapter na meron siya. Ang alam ko guys, ito ay hindi rechargeable. So kailangan mo talaga nito. And then, sinaksak ko lang sa gamit yung HDMI para connect dito sa laptop ko. So, susubukan natin siya sa Avatar The Last Airbender. Titignan natin or tignan nyo kung may enjoy nyo ba yung Netflix and chill pag ginamit nyo itong projector na to. So, as you can see, open naman na siya. Tapos, ayan na siya. Ayan na siyang ilaw. So, let's go. Subukan natin kung may enjoy natin. So yan guys, syempre pinatay ko yung ilaw para mas ma-appreciate natin yung ating mini projector. And disclaimer lang, yung audio output nito, hindi ko ginamit yung pinaka-projector. Yung sounds na maririnig nyo ay galing sa laptop ko. Okay? Try natin. It's 50-50. 60-40. Ewan ko kung sa akin lang pero yun pa rin naman ang comment ko kasi tingnan nyo to, yung subtitle, pixelated na siya. Ganito lang naman ako kalapit. What more kung medyo lumayo pa ako? For sure, sasabihin ng iba, kasi i-adjust mo yung gilid. Guys, marunong lang po tayo gumamit ng projector. Opo, in-adjust ko na to. Actually, even before naman yung dun sa unang kong review, talagang sadyang, ano bang tawag to? Hindi lang siya syempre ganun talaga kaganda yung quality. Yan, lumalabo siya. Tapos, ang gagawin kung gusto mo nung ganun, ilalayo mo yung projector. Kaso nga lang, syempre, pag nilayo mo yung projector, yung quality niya mas lalong mag-pixelated. Diba? Medyo mas lalabo siya. Pero, try pa rin natin. Punta tayo dun sa part na si Ang ay naging bahagi na ng ano ba tawag dito yung sa spirit. Yan, so mapapansin nyo, syempre yung details dito sa laptop, mas detailed kasi dito siya nanggagaling talaga yung display. I mean yung pinoproject doon. So pagdating doon, medyo na talaga siya. Tingnan nyo kahit yung mga muka. Medyo, for me lang naman, talagang hindi ko siya masyadong may enjoy kung ganun yung itsura niya.
Ayan, medyo, ito yung mga panahon na si Ang ay galit na po siya, mga kaibigan. Pero bang hindi magagalit sa Fire Nation, di ba? O, bakit ako nag-comment dito? So, ayan. Sige, para lang makita nyo yung sinasabi kong medyo blurred na siya, okay. So, ano nga ba yung sinasabi ko na pixelated or medyo masakit siya sa mata basahin? Okay. Tingnan nyo siya. Ayan. Siyempre, pag maliit na yung font niya, ganyan na siya. Talagang hindi nyo na siya mababasa. Yung mababasa nyo, yung mga ganyan. Avatar The Last Airbender. Tapos, mapapansin nyo, talagang pixelated na siya. Makita nyo yung mga pixel, yung mga square-square na yan. Kahit dito sa ating subtitle. Pero sige, subukan natin The world will be forever out of balance. In terms of display, okay lang talaga siya. As in okay lang. Pwede nyo na siyang pagtsagaan, hello, sa halagang 1,200, di ba? Yun nga lang, pagdating dito sa subtitle, baka sabihin ng iba, hindi, nababasa naman namin. Nababasa naman talaga siya, guys. Oo. Pero pag kayo, kung nandito kayo sa perspective ko, bakit hinarap ko dito para namang nakikita ko? O kung nandito kayo at nanonood kasama ko, hala, talagang mapapansin nyo na yung mata nyo ay medyo mag-a-adjust dito sa ating subtitle. Kasi, sabi ko nga, kung nandito kayo, talagang medyo mahirapan yung mata nyo na mag-adjust dito sa subtitle na ganito. Na talagang pixelated na. So ayan guys, sinubukan ko. Mas nilayo ko pa yung projector. Tapos in-adjust ko yung linaw niya. Pero guys, ganun na kasi talaga siya. Diba? Tanggapin na natin na ganyan talaga siya. Sa halagang 1,200, pwede na. Pero kung gagamitin mo to sa isang malaking room, tingnan nyo, sige. Ang kwarto ko ay ganito lang kaliit. Aray ko. Ganyan lang kaliit yung kwarto ko. Ayan, yan lang siya. From this wall hanggang doon. So, ganito palang kaliit yung kwarto ko. Tapos, ganyan na siya. So, itong projector na to, huwag niyong asahan na magagamit niyo siya sa isang malaking room. Kasi talagang bobombit siya ng sobrang labo pag ginamit niyo siya sa malaking room. So, ito siya guys. Kung gusto niyo gamitin yung USB. USB ba to? Flash drive. Oo, yung flash drive. Kasi pwede mo yung lagyan ng, it's either dito, kanina dito yung HDMI, ito flash drive. So, pwede din naman yun. Ilagay nyo yung movie nyo dito, tapos saka nyo siya i-projector. So, ito yung sample niya. Ito, SanDisk ba to? Parang SanDisk ata yung tatak nyo itong flash drive na to. Yung pwede sa iPhone yung dulo. Tapos, titignan natin kung okay lang. Kasi, syempre, pag USB na ang ginamit nyo, or sorry, sabi ko nga flash drive. Pag flash drive na ang ginamit nyo, saan nalalabas yung tunog? Syempre, dito na. So, tingnan natin yung tunog niya. Dito niya lang lahat yan, no? Sa mga controls. Tapos makikita nyo rin naman siya dyan. Ayan, no? Mga SanDisk nga, sorry nga, ayun siya, oh. So, tingnan natin. Binuksan ko na yung ilaw, kasi mahirap makita. Sorry. So, okay lang natin. Tug. Narinig nyo ba? Feeling ko naman. Ngayon nga, ito yung problema ko rin naman before. Talagang, siya, sabog yung tunog. Pero pwede na. Yun nga lang, kung aasa kayo dito for talagang medyo sabog siya. Pero alam ko pwede nyo itong Ito naman, galit naman yung video. Ayan, makikita nyo dito, may AV ba to? Tsaka ano ba to? Alam ko AV, ito yung, pwede siya for external, speaker. So, ang mangyayari, ito, sasaksakan nyo siya ng external na speaker. Ito, saksak nyo dyan. May tutorial. Tapos nandito siya kunwari. Tapos doon nalalabas yung tunog. Para hindi na dito. Kasi talagang, syempre kasi hindi nyo naman masyadong aasahan yung tunog na ilalabas nito. Kasi nga, sabog. O, try natin ulit. Diba? Sobrang sabog siya. SanDisk. Ang taring na SanDisk. Baka naman. So, ayun na nga guys. Nakita nyo na nabuhay pa rin talaga itong mini projector na ito. And, kung tatanungin nyo ko kung sulit ba, actually, nung binili namin to 2 years ago, ilang beses lang namin siyang nagamit. Kasi ako nga, personally, sasabihin ko na sa inyo, talagang nakakahilo. Oo, kasi nga mag-a-adjust yung mata mo dun sa pixelated ng caption sa baba. O, pwede rin naman sa taas. O, saan kayo naglagay ng caption? O, caption, di ba subtitle? So, yun.
talagang mag-a-adjust yung mata mo. Kung kakayanin mo, mag-a-adjust siya. Pag hindi, talagang mahilo ka. So kung sulit ba ito, masasabi ko naman, medyo, oo, sulit na siya. Kung ito lang talaga yung budget mo eh. Kung ito yung kaya ng budget mo, kasi kami, ito yung kaya ng budget namin, oo. Tsaka, well, hindi naman ganun kalaki yung bahay namin para mag-projector kami nito. Meron din naman kaming TV, so pwede na yun. So ito talagang sinubukan lang namin. Kung tatanungin nyo ako kung sulit bang bumili nito, again, kung ano yung nasa previous video ko, yun pa rin naman sasabihin ko sa inyo. Kung meron kayong budget para makabili ng mas magandang quality kesa dito, do it. Diba? Kung meron kayong 5,000, 10,000, kayo bahala. Kung meron kayong malaking budget, wag na lang ito yung bilhin nyo. Yun lang din naman sasabihin ko. Kung ganito lang din naman ang budget nyo, pwede na din. Kung makakahanap kayo ng mas magandang quality na ganito ang presyo, why not? Pero isipin nyo munang mabuti, ito ba ay kailangan ko? Talagang sa akin ang galing ako. Isipin nyo na lang ganun. Kung bibili kayo ng projector na worth 10,000 pesos, 15,000 pesos, or even yung mga ganitong klaseng projector na 1,000 or 2,000 pesos, isipin nyo muna ito ba talaga ay magagamit mo. Kasi kung ikaw lang din naman, for example, you're living alone in a condo, tapos gusto mo manood ng movie, pwede ka naman dun sa phone mo or sa laptop mo, o ikaw kung anong trip mo. Again, kung kailangan mo talaga, why not, diba? So, ayun na nga guys, sana naman nasagot ko yung mga katanungan nyo kasi tinatawag na ako ng liwanag. Oo, at least, di ba, nasagot ko yung mga katanungan nyo kung sulit pa talaga or gumagana pa ba yung projector na yun. So, ayun lang guys, thank you so much for watching and magwa-vlog na tayo ulit.